Secretary, your statements. Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat, no? Magandang pasensya na ha. At talagang kita niyo man, sunod-sunod yung mga nangyayari. Ngayon, narito tayo para magbigay ng pahayag, no? Kung ano sa nangyari. Unang-una, di ba, nais kong pabulaanan yung mga may ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic ang accused na si former Congressman Saldico. Okay, with this press briefing, I do confirm that it's not a belief, it's a factual setting na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Saldico. Okay? Pangalawang gusto kong kumpirma. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Ito ay nagsimula na last year pa, no? Nung lumabas yung mga arrest warrant niya dun sa kanyang mga kaso na nakasalang sa Sandigan Bayan, no? As early as November 24, yung ating PCTC, no? Yung ating Philippine Center for Transnational Crime. Dito dumadaan kasi yung mga iba't ibang proseso, no, para mapabalik yung mga nananaguan sa ibang lugar o sa ibang bansa. Meron na silang inisyatibo para puhanin yung mapabalik si ang akusado nga, si former Saldico. Pangatlo, na nais kong paliwanag sa inyong lahat, confident po ang Department of Justice na tama po ang prosesong ginagawa natin. Marami po may mga options po tayo, legal options na ginagawa para mapabalik siya sa atin. At ngayon nga po, may mga pag-aaral pa tayong tulad na ginagawa. Kanina, I had a short meeting with the Secretary of Foreign Affairs so that your Secretary of Justice will be properly guided in how to deal with this, to understand the lay of the land in the Czech Republic so that we don't do missteps, no? Kasi very delicate po. Pang-apat po, na gusto ko ikumpirma, iisa po tayo ng layunin. Ang ating mahal na Pangulo nagsalita na. Ang sambayanang Pilipino nagsalita na. Ang akusado Saldico sa Pilipinas. Diba? Iisa ang ating layunin. Sundin natin yung legal process na kailangan siyang humarap sa mga kasong siya'y nasasaktan. So may 3 siyang arrest warrant, no, mula sa Sandigan Bayan. Ito ay kailangan niyang kaharapin at kailangan natin siyang maibalik sa Sandigan Bayan para maharap niya yung mga kaso kung saan siya'y nasasaktan. Okay? Ito po ang mga pahayag, paunang pahayag ng inyong lingkod. Maaari na po akong tumanggap ng iba't ibang pagkatanungan. Actually, exact proseso, wala pang definite. But where the Philippine government is exploring all available legal processes to bring him back. Okay? As to the definite mode, it will still be known in the coming days. In fact, the President has mandated me to form a team. Actually, I will be heading a team. I'll be leaving soon, very soon, no? Within the next 40, within the week. Within the week, I'll be leaving. Inaayos lang yung mga visa requirements and everything. The intention is to be able to meet with the Czech authorities so that we can thresh out possible submittals that we still need to submit. Sir, yung anong option? Anong option po? May win kung ano yung options at least? Yeah. Sa ngayon kasi, di ba, yung pinahayag na nito ni Yusek Raul, di ba? Ang unang top option, pinabilis yung deportation. Di ba? Isa ring option is yung extradition. Di ba? Pero marami pa tayo ibang tinitingnan. Nakita na rin natin, di ba? Alam nyo, sa relasyon ng iba't ibang bansa, di ba? Meron pinagbabatayan, yung mga pinagkasunduan na. Extradition treaty, international agreements. Pero dagdag pa diyan,
meron tinatawag silang International Committee. Natandaan niyo yung case ni, di ba? Ni Mary Jane Veloso, Alice Go, Teves. May iba't ibang pamamaraan, di ba? Ang nais ko lang ipayag, hindi ako makakapagbigay ng definidong mode ngayon. Bakit? Pinag-aaralan din tayo. No? Di ba? Baka kasi may sektor na ayaw siyang mapabalik. Di ba? Masasantabi yung ating pare-parehong layunin. No? Kaya itong lahat ay available. Wala tayong sinasaraduhan. Ang masasabi ko sa inyo, ang Department of Justice, ang ating pamahalaan ay confident na tama. Invoke natin. Kasi alam nyo sa relasyon ng mga bansa, meron tinatawag na generally accepted principles of international law. May mga katanggap-tanggap na mga prinsipyo ng relasyon. Okay. At ang pagkilala po na ang korupsyon ay isang universal issue na pare-parehong ayaw natin. Yan po ang pinakamataas dito. Katunayan nga po, meron tinatawag na UNCAC, yung UN Convention Against Corruption. Pag tinignan natin record, ang Czech Republic nakapirma doon. Ang Pilipinas nakapirma doon. At marami pang ibang bansa. Iisa ho yung prinsipyong pinangahawakan doon. Ang mga authorities ng Czech, ang authorities ng Pilipinas, ang sambayanan ng Czech Republic, ang sambayanan ng Pilipinas, lumalaban sa korupsyon. So dito, dahil ang ating hinahabol, ang ating pinipilit na mapauwi sa atin, ay naakusahan sa usapin ng korupsyon, ito po ang isa po natin. Ito yung isang confidence. Pag tinanong nyo, bakit confidence si Secretary Vida? Ito po yung isang pinangawakan. Kasi alam natin, na sa Czech Republic, hindi rin nila kinukonsinti ang korupsyon. Hindi rin sila papayag, di ba, na magiging masasawata yung objective na mapanagot yung dapat mapanagot dahil nanaguan lang sa ibang bansa. Di ba? Kinikilala to ng lahat ng ibang bansa. Secretary, good afternoon po. I'd like... Sec, okay, thank you very much, Attorney. Secretary, good afternoon. I'm Rolando Lang from Manila Standard. Sec, regardless of the mode na binanggit niyo po kanina, deportation or whatever na nabanggit niyo po, tutulong po ba ang Philippine National Police sa magiging process na ito? Kung paano po magtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya, sa tamang panahon at sa tamang tempo mangyayari po. Kasi kasama yan di ba? Paano ililipad dito? Malalaman natin sa mga susunod na panahon. Ano muna yung legal na proseso? Pagdating ba natin, paano isi-secure? Kasi kailangan natin siyang maibalik sa sandigang bayan. Kung ano ang tempo at anong pamamaraan, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay aatasan sa tamang panahon. Okay? So kung kasama ang PNP, makakasama din po ang PNP. Secretary, good afternoon po. Sir, Manny Vargas po from DCWB. Confirm po ba yung pagkakaroon niya ng Portuguese passport at kung sakali po ba may epekto ba yun sa pagsisikap nating mapauwi siya ng bansa? Do we still have to talk with the Portuguese government? Kung totoo man po na meron siyang Portuguese passport. Thank you. Sa ngayon, sa tempo ngayon, sa gantong oras, ang inyong lingkod ay walang impormasyon na makakapagsabi na siya ay may Portuguese passport. Pero if ever po meron, would you have any... Ayaw kong sagutin yan dahil speculation Baka mapag-aralan pa tayo ng kabila. Okay? Pero sa ngayon, base sa informasyon na meron ng inyong lingkod, wala pong available na information na magsasabi na siya ay may Portuguese passport. Hi Sir, Camille Samonte po from TV5. Sir, ang sinabi po ninyo yung deportation, yung pinakamabilis na option para mapabalik ng bansa si Zaldico. Ano po ba yung usual process? Pag sinabi po bang deportation is ibabalik siya sa country of origin or ibabalik siya doon sa last location na pinanggalingan niya? Para lang po malinaw. Yan nga sa mga bagay na yan. Kasi may sariling batas at internal na proseso ang Czech Republic na yan ay ginagalang natin. So, kaya hindi natin pwedeng pangunahan ang desisyon ng Czech Republic sa bagay na yan. Yung tempo at pamamaraan at kung paano gagawin, ginagalang natin ang kanilang proseso. And then sir, may mga ilang international law expert din po na nagsasabi na
may mga paraan din no, na pwedeng magawa ng company ko para ma-delay yung proseso. Tama ba yun, sir? May possibility din ba na gamitin ni Zaldico yung pag-a-apply ng asylum katulad nung ginawa ni former presidential spokesperson Harry Roque? And gaano po magiging ka-challenging ito for the government since sabi niyo nga po, last year pa, tinatrabaho ng gobyerno na mapauwi siya sa bansa. And kung madagdag pa itong kanyang application for asylum? Ang maliwanag, kung ano ang gagawin ng kanilang kampo at ng kanilang pamaraan, hindi natin kontrolado yon. Okay? Pero kung ano man yung plano nila na ayaw nilang humarap sa ating husgado, ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Gagawin natin lahat ng pamamaraan. At titiyakin ko sa inyo, hindi mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Zaldico. Sir, last na lang din po from my end. Na-confirm din ba, sir, na kasama ni Zaldico yung kanyang pamilya nung time na hinuli siya at nung nasa custody na po ng Czech Republic? Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, base sa datos ay Pilipino, pero walang record. Walang arrest warrant, no? So, ang lumalabas... Babae po or lalaki? Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. Kasi pwedeng pareho sila ng family name, pwede hindi ko ma-confirm yan. At ayaw kong mag-speculate ng impormasyon kung ano. Ayaw ko rin nga banggitin ng pangalan baka kasi diba, private individual not accused in any of the cases that the already pending with the Philippine government. I have no other information about confirmed information kung sino. Secretary Sandra po, GMA7. Meron na po ba information if Congressman Com already made a legal move to fight his return to the Philippines? No such information yet. Okay. And meron po bang may offer na counter-narrative ang DOJ? Kasi po merong mga legal opinion din na pwede niya rin itong malabanan the same way, for example, that Congressman Teves did it na political persecution daw ito and all that. Ano po kaya ang counter-narrative ng DOJ? Okay. Counter-narrative, diba? Yan, katatapos lang ng linggo ng pagkabuhay. Diba? At huhugutin ko doon ang sasabihin ko sa inyo. Ang paglalaban ng tama at mali, patuloy yan eh. Pero sa dulo, lagi naman yung tama ang namamayanin. Diba? The good always prevails. So, itong pagkapitan natin. Pagkapitan natin na ang DOJ at ang inyong DOJ, ang inyong gobyerno. Diba? Ang pinangahawakan natin, mapanagot yung dapat panagot. Diba? Tsaka, sa dulo, huwag kayong mag-alala kung medyo minsan na tinatamaan kayo ng suntok. Kasi sa dulo po, yung bida lagi panalo. Diba? Kaya, ang Pilipino. Kaya sa dulo nito, huwag kayong mag-alala. Bida rin ang panalo dito. Pilipino rin ang panalo. Maiuwi natin at mapapanagot natin yung dapat managot. Of course, they will pursue. They will pursue. Diba? Kung ganun yung advocacies ng counsel niya, ng lawyers nila, they will pursue. But I don't want to preempt anything. Diba? But of course, the DOJ, your Philippine government will always be ready to counter all of this with the end of objective of bringing him back to justice. Diba? To make him accountable and face the charges now pending before the Sandigan Light. Kindly just give us an idea, nakakausap man lamang po ba ng Philippine authorities or embassy officials po si CICO? At meron po ba kayong challenges, halimbawa sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno o nasa? Kung nakausap ng Philippine authorities, no such information to confirm or deny that, no? No such information. Next, challenges, actually, syempre, yung distance. But that's why I'm flying in to the Czech Republic very soon. Within the week, I'll be flying in. Arrangements are already being made for a meeting with the relevant Czech authorities.
Sir, afternoon po. Then punta po sir sa Philippines. Sir, has the Philippine government summoned the Czech Republic's ambassador to Manila? Or in your discussions na ba so far within the guidance on how to go about this? Or are they inclined to support the Philippines transport deportation back here? The second question, sir, sa 3 warrants, ano po kayo in general lang yung measures na magiging kiita ni Mr. Kong sa aking mga magaling na siya dito? If can discuss. Okay. Okay. First, yung summons, hindi we're there. We respect each other. We're equals, no? So basically, we continue the discussions with them. But of course, the relationship, the good diplomatic relationship between the Philippines and Czech Republic exists and will continue to subsist. Ito nga ang pinanghahawakan natin, eh. 'Di ba? Na itong magandang relasyon, ito magpapatuloy para magpatuloy ang proseso at may sakatuparan natin yung ating request sa kanila. Pangalawa, kung saan ikukulong, ang lahat naman ho, narinig niyo ang pronouncement ng ating mahal na Pangulo, di ba? Titimbangin lahat, pero walang special treatment. Ang lahat ho ng mga akusado natin ngayon, ang karamihan no, na doon sa Quezon City, no? Pero ayaw ho natin pangunahan. Dahil ang usapin po kung saan ikukulong, ito po ay diskresyon at desisyon ng korte. So, kaya ho, pag nag-return po, ang law enforcement agent, pag may akusado na huli, may tinatawag po return of warrant, pupunta sa korte. Magbibigay ng commitment order ang husgado kung saan siya ikukulong. Kasi yung husgado naman, dito sa bagay na to, sa Sandigan Bayan, tinitimbang yan. Saan ba pinakamalapit? Para pag kailangan na yung akusado, dadala dito sa husgado. Malapit yung hearing, malapit yung ganun. Tinitimbang po lahat yan ng ating husgado. At hindi ho natin pwedeng pangunahan ang Sandigan Bayan kung saan ano. Pero pag nakita niyo naman, yung iba hong mga akusado ngayon, nakakulong ngayon ho sa Quezon City. Sir, the good relationship between the Philippines and the Czech Republic, notwithstanding, may opinion po ba kayo, sir, dito sa the last experience they had with corruption in the Philippines was the contract over coaches, the supply of coaches. And I think we successfully investigation to the satisfaction of the Czech government. So maganda ba yun, sir? Nakakaganda ba yun sa track record natin against corruption as far as we're concerned, you think? I cannot render opinion na hindi ako aware din sa factual setting. But what I can tell you, I've just met with the Secretary of Foreign Affairs. The relationship is good, diba? The relationship is good. The communication channels are open. So we continue talking to each other and trying to understand the needs and wants of each other, of each country, basically. Sec, one more question po on my end. Ang dami na po mga analysts na nagsabi na Zaldico may not be able to return here, may still wander around Europe or Czech Republic o saan man until 2028 or until next year. But the government, Secretary Remulla, is confident na mapapabalik po siya dito in a span of 3 weeks or so. On your end po, Sec, ano po yung nakikita niyong timetable? And confident po ba talaga ang ating pamahalaan na mapabalik si former Congressman Ko in a short amount of time na hindi naaabot until June, July, or even until December? Ano po yung timetable natin for this? Timetable, I cannot speculate on the timetable. Diba? I cannot speculate kasi ayaw din natin pangunahan yung independence at prerogatives ng Czech Republic. Diba? Ayaw natin. Baka pag may sinabi tayo ay, diba, hindi nila magandahin. So, I would not speculate on the timeline. Confidence level, I'm 99% confident. Mapapabalik natin si former Congressman Zaldico. This year or next year po ba? Again, that's a timeline. Diba? So, I don't like to speculate. Thank you po. Sir, if I remember correctly, meron pong pending complaint dito, no, si former Congressman Ko, which is, I think natitries yung plunder. Wala pa po yatang resolution. May update na ba nun, sir? And paano po ba gugulong yung kaso na kinakaharap niya once na bumalik na siya dito sa bansa? Tulad po niyan. Yung iba pong pending pa ho. Kasi kung meron pang pending sa case build-up at saka PI,
may hiwalay na proseso yun. No? I-update kayo ni Napolo at ng iba pa nating team, pati ng Office of the Ombudsman on that matter. Dito sa bagay na to, diba? Pag hindi kasi nahuli yung akusado, diba? May karapatan kasi lahat ng Pilipino. Hindi po to para lang kay former Congressman Saldico. Ito po yung sa lahat ng Pilipino. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. At isa po yan sa due process, isa po sa requirement na yung akusado ay babasahan ng sakdal. Kailangan malaman niya kung bakit siya mawawalan. Eventually, pwede siyang mawalan ng liberty, pero wala na tayong death penalty, di ba? So, no one shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ano yung due process of law? Malaman mo kung anong akusasyon sa'yo para mapaghandaan mo ang depensa mo. So, yung pagbasa ng akusasyon, ito yung tinatawag na arraignment. Diba? Ito yung arraignment. Tapos, dun sa arraignment, di ba, meron din doon, hingang ka ng plea mo. Pero kasi, kung mag-plea ka naman na guilty, tapos na kaagad. Guilty ka na di ba? Pagkatapos mong malaman kung anong akusasyon, guilty po ako sa inaakusasyon nyo. Tapos na. I-clear ang proseso. Pero pag sinabi mong not guilty, doon humahaba. Magprepresenta ng ebidensya ang prosecution, magprepresenta ng ebidensya ang depensa, titimbangin ng husgado. Yun yung proseso. Diba? Paano mapapabilis? Mapapabilis dun sa tatlong nakasala ngayon na kaso niya, dapat mahuli siya. Kasi hindi gagalaw yung particular na kaso niya. Diba? Kasi nga, ginagalang natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Ito ay sagradong karapatan sa ilalim ng saligang batas. Diba? Na kailangan mabasahan muna siya ng sakdal. Okay. Sir, yung minention niyo po, sir, na you're about to fly this week sa Czech Republic. Gaano po katagal yung nakikita ninyong meeting or pakikipag-usap dito sa mga Czech Republic, and which specific department po kaya yung may arrangement na po tayo para makatulong sila doon? Requests are being made through our ambassador there, through the Department of Foreign Affairs. Wala pang particular, pero pag tinignan nyo, the usual dyan would be kasi technically, ang status ko minister, di ba? Secretary of Justice. So it will be a secretary, hopefully, a secretary to minister meeting. They also have their Ministry of Justice. So we will see, no? Definitely, pagbalik ko, magre-report ako sa inyo. Diba? Karapatan ng taong bayan na malaman kung ano yung nangyari. May rule kasi sila, no? Na sa European Union, may data privacy po. So, wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Okay? Meron po kasing gano'n. They would neither confirm nor deny on all these matters. So, ginagalang po natin yung palang mga prosesong ito at mga rules na ganito. So, yung kabigatan na pakitaan mo muna ako ng picture na nakausap ni Ambassador. Tiyak ko, pagbalik ko, sasabihin nyo, Sek, ano naman, pakita, nagpa-selfie ba kayo kay, baka hindi mangyari yon. Baka kasi pinagbabawal yon ng kanilang panuntunan. At kailangan natin galang yung panuntunan nila. Pero sa akin, ano yung confidence level ng gagaling?
Ako confident ako na makakamiting ko yung mataas na opisyal ng Czech Republic. Ibig sabihin nun, yun ang nag-uusapan namin. Di ba? Maliwanag din na gumagalaw yung proseso sa yung sa ating diffusion, yung yung team ng sa pangunguna ni General Romy Prestosa, diba? Na gumagalaw at batid din namin na meron ding mga abiso. Kasi nung siya ay nakuha sa kustudiyan ng Czech Republic, nagpaabiso sa iba't ibang bansa, nagpaabiso sa Sir, last try. Safe to say that it was the Czech Republic. again, under their rules, they do not confirm. Okay, so si ano po, no? Grant, Sir Joel, tapos one more. Sir, magandang hapon po. Grant Hilario from Bombo Radio. This information and na-arrest na si Saldico. In online, kasabay din po ng ating partnership sa PCO and DICT Oplan kontra fake news. Paano po natin haharapin yung mga nagpapakalat ng impormasyon na nagsasabing hindi totoo yung sinabi ng mismo ni Pangulong Marcos, katulad ng sinabi ni former presidential spokesperson Harry. Ayaw. The public to know and everything. Tapos sasabihin nila, ang gusto ko lang ay maglabas muna ang gobyerno ng ebidensya para mapatunayan na ano. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung normal na ebidensya na hinahanap sa pagkakataon to, hindi pa natin makikita. Diba? Yung picture, hindi pa sa ngayon. Pero kung sa mga darating na panahon, baka ayaw ko rin sabihin na magkakaroon. No? So pwede sir, makakaasa ang public na may assurance from DOJ na makakakita ng tangible or mismong larawan ng pagkaka-arresto ni Saldico to prove na totoong nasa custody ng Czech Republic, sir. Pag hindi ito pinagbabawal sa kanilang panuntunan at rules, bakit po? Pero ayaw ko sabihin makakaasa kasi baka sa kanilang panuntunan ay ito ay mali. At ito'y nagbabiolate ng kanilang data privacy rules. Okay, sir. Sir, last thing on my end po. Kanina nabanggit na may mga pending cases din po si Mr. Ko dito sa DOJ na currently iniimbestigahan pa. Sir, just to ask na lang din po kung meron pa po bang pagkakataon si former Congressman Saldico to be considered as a state witness? You're talking about the realm of possibility. Always possible. Is it probable? Ang dami na ho nating na-establish sa ating mga investigasyon. Yung kanyang aktibo at malaking partisipasyon sa bagay na to. So, kung probable, medyo mababa na yung probability niyan. Posibilidad, medyo lumalabo din yun, di ba? Kasi
yung sa mga bagay na napatunayan na natin sa ongoing investigations natin, dun sa 3 kaso na nakasalang sa Sandigan Bayan, nakita na natin ang kanyang malaki, diba, at aktibong partisipasyon para gawin yung mga krimen na kung saan siya nasasaktan. Okay, sir. Thank you po. Sir, sorry. Si Sir Joel first. Yes, he raised his hand first. Sir, will the Philippine team going to Czech Republic officially ask you to allow to see Saldico in his detention or meet with him? These are matters that I need to play by ear when I am already there. Kasi, di ba, mararamdaman mo naman yun eh. Mararamdaman mo naman yun eh. Kung papayagan, bakit hindi? Di ba? Kung hindi naman at base sa kanilang panuntunan ay hindi maaari pursuant to data privacy rules nila, then, di ba? Pero sir, is it part of the plan or agenda sa pagpunta doon? Pagtingin natin, ito yung mga sana, kasi naunawaan ko, di ba? Gusto ng publikong malaman. Kaya yan ay baon ko. Di ba? Baon ko na baka pwede. Di ba? Kaya dahil yan ay binanggit mo, di ba? Pag may pagkakataon, gagawin ng inyong lingkod. Di ba? Kasi karapatan din ng sambayan ng Pilipino na malaman. Pero di ba, siyempre, pero ginagalang natin yung kalampanan. Sir, Lawrence Sanoka, Pilipinas. Sir, balik natin dito si Congressman Zaldico, sir. Gaano kabilis magiging, ano yung importance niya dun sa mga kaso na pending? Gaano kabilis mo, gaano kalaki may tutulong niya sa DOJ, sir, sa pag-prosecute ng mga kaso? And gaano kayo confident na makakatulad? Okay. Ano lang, clarity makakatulong. Baka hindi siya makakatulong kasi siya ang inaakusahan ng ombudsman. Diba? Kailangan niyang depensahan yung sarili niya. So, pagbalik niya, kailangan niyang kaharapin yung kaso kung saan siya nasasakdal. So, yung mga kakatulungan, medyo hindi ako, hindi ko, kung may mga iba pa siyang statements na subsequently will be proven or will be corroborated on material points na makakatulong. Tandaan natin na mapanagot pa yung dapat managot. Bakit ba hindi yan tatanggapin? Tandaan nyo, ito ay inyong pamahalaan. Di ba? Ang gusto natin managot yung dapat managot. DOJ at ng Ombudsman. Kung yan ay credible, di ba? Kung yan ay katotohanan, para sa dulo, makuha natin yung inaasahan. Diba? Sorry, sir. Una si Sir Aaron. We'll end with you. Sir Aaron po, Professor Manay. Sir, earlier you have mentioned that there are indicators that indeed Mr. Saldico is now held by authorities of the Czech Republic. May we know, sir, ano po yung mga indicators na yun? Ano yung indicators? Yes, you mentioned earlier. Okay, one of which is yung yung sa sa NCB. Yung sa PCT notice, di ba, na basically nadito si Mr. Saldico, baka may arrest warrant, may ganung notice di ba? Na baka yung mga miyembro ng UNCAC ay kilala itong taon to, baka may international arrest warrant tukol sa taon to, may ganun sila. Diba? Kung wala naman sa kanila si former Congressman Saldico, ba't sila magtatanong? Diba? Bakit out of the blue bigla nila? That's one clear indication. Diba? Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Sir, was he also visited by embassy officials? No such information. I don't like to speculate kung ano yung action ni ambassador. But when I meet, I will meet with the ambassador. I will be more information will be shared with me. No, all relevant information that I can share with you, I will share with you when I do come back. Government natin that personally will go there, confirm talaga yung possibly
kung requirement, wala po. Particular, hindi ito checklist, di ba? Pero kasi yung pagbiyahe ng isang Secretary of Justice ay pagpapakita at pagpapatunay kung gaano kasidhi ang kagustuhan ng ating pamalaan na mapabalik siya. Kasi pag nagpadala ka, di ba? Ganun yan eh. Uy, seryoso ang Pilipinas. Pinadala si Secretary of Justice. Di ba? One very last one, sir. Ikaw na huli talaga. Hello po. Sir, RR po from PTV4. I know nasabi po ni Pangulo na ang head po is DOJ and DFA sa pagpunta sa Czech Republic. Meron pa po bang ibang authorities na or other agencies na pupunta or lilipad sa Czech Republic? Kasama niyo po? Actually, yung paglipad is, ang kasama namin na agency would be the PCTC, na Philippine Commission on Philippine Center for Transnational Crime, no? Yes. Definitely, our ambassador there is expecting us. No? Our ambassador to the Czech Republic is expecting us. Okay, that's all the time we have for this afternoon. Thank Okay. you, DOJB. Good afternoon, everyone. Salamat. Thank you, ha?